Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pinasubpena na po ng ICI si Martin Romualdez, si Saldico, pati si dating DPWH Secretary Mark Villar. Yan o. Breaking news. Former House Speaker Martin Romualdez resigned ako Bicol Party List. Representative Eli Saldico and Senator Mark Villar will be subpoenaed by the Independent Commission for Infrastructure to attend its hearing on the investigation of the alleged flood control anomalies. Yan yung sabi po ni ICI Executive Director Brian Kate Husaka. Diyan niya Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan, I think makikipag-cooperate. Sa akin lang po na pananaw. Kasi wala pa man pong reaction tungkol dito kasi kalalabas lang po ng balita. Wala pang reaksyon si Speaker Martin o dating Speaker Martin Romualdez, maging si Saldico, kasi si Saldico nasa ibang bansa. Si Mark Villar nandito, incumbent senator. Dinasusumpena siya kasi siyempre dati siyang DPWH Secretary at doon sa Senado hindi man siya po tinatanong. Ewan ko kung bakit baka hindi pa panahon para tanungin si Mark Villar. Pero, mga kababayan, baka sa mga susunod na pagdinig ng Senado, tanungin din si Mark Villar. O ngayon, si Ping Lacson, Chairman Committee on Blue Ribbon Committee, iniintriga po ni Congress Myo, Kiko Barsaga, yung gustong pumalit sana kay Martin Romualdez. Ang ingay po ni Kiko Barsaga, pinatatanggal na sa Army Reservist. Sabi ko nga po, ang dapat tanggalin na to sa Congress as member. Hindi maayos po ang pinapakitang pag-uugali, parang may tama. Inintriga ngayon si Ping Lacson. Ayan Nag-post siya mga kababayan ng picture ni Ping Lacson kasama si Curly and Sara Diskaya. Tapos sabi ni Kiko Barsaga, please investigate the validity of this image of Senator Lacson's private meeting with the Diskayas. Sabi ni Ping Lacson, I did not know the Diskayas. And that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearing that I met them. That meeting took around 15 to 20 minutes, but not before that group photo was taken. Yan, agad-agad na nag-react si Ping Lacson. Iniintriga. Alam na ninyo ang gustong palabasin mga kababayan ni Kiko na baka akaan niya kumulikta rin ng kickback si Ping Lacson. Ayun, mga kababayan, ang ibig sabihin ng picture. Ang gustong palabasin ni Kiko, Kiko Barsaga, ang intriga po sa Senado. Kasi ito pong si Kiko Barsaga, ang idol niya si Sara. At ang DDS po, supportador ng mga DDS itong si Kiko Barsaga. Ang gusto nila, itong mga DDS, ang maupo na chairman committee ng Senate Blue Ribbon, si Marcoleta. Kaya importanteng pagdudahan, taniman ng pagduda ang pagkatao ni Ping Lacson mga kababayan. Ayan sabi ni Ping. The fact that it is being circulated only means that it intended to besmirch my reputation and credibility in chairing the Blue Ribbon Committee on the flood control project anomalies. I did not receive, nor did the Diskayas offer any campaign contribution in whatever form. Yan sabi ni Ping. Photo intended to discredit me, anya. Lacson clarified that the picture was taken during the 2025 campaign period when the couple joined a courtesy visit arranged by a Davao-based supporter Fred Villaroman in his Taguig office. Villaroman is the son of the late Police Brigadier General Francisco Villaroman, who had previously served under Lacson in the police force. Alam naman ninyo ang
style ng mga kontraktor, kung sinong politiko, dumidikit yun. Kasi siyempre, lalo na si Ping Lacson, straight, di ba? Para siyempre, pag naging barkada mo, yung mga politiko, in case may mga investigasyon, sabi sa Bicol, kukontinuaran ka. Kasi barkada mo, ganyan ang ugali ng mga sindikato, nakikipagbarkada sa mga powerful people o dumidikit sa mga powerful people. Pero ito, sabi ni Ping Lacson, yung meeting namin anya lasted only 15 to 20 minutes, during which he was invited to a rally of the Pinoy Ako Party list group where the Diskaya son was a nominee. Also present at the meeting were si Sara and Pacifico Diskaya II. Sabi ni Ping Lacson, he declined the invitation. In-invite daw siya kasi to a rally ng Pinoy Ako Party list group. He declined the invitation out of respect for Senate President Tito Soto, whose nephew, Biko, was running for re-election as Pasig City Mayor against Mrs. Diskaya. Lacson added that he also avoided partisan rallies of party list groups to maintain political prudence. The senator further denied having any financial ties with the Diskayas. I did not receive, nor did the Diskayas offer any campaign contribution in whatever form, sabi po niya. The fact that it is being circulated only means that it intended to besmirch my reputation and credibility in chairing the Blue Ribbon Committee on the Flood Control Project anomalies. Malinaw ang operations po ng mga sindikato. Gusto nilang pahida ng dumi, tungisa ng pagkatao ni Ping Lacson. Kasi napunta kay Ping Lacson yung chairmanship ng committee na dati hawak po ni Marcoleta. Ang gusto nila si Marcoleta. Para alam na ninyo. Kakampi ng mga Duterte. At alam naman ninyo yung naging sistema. Nakita na natin yung sistema ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Marcoleta. Yon ang kaduda-duda hanggang nga ngayon. Pag umasta si Marcoleta, mga kababayan, kala mo siya pa yung chairman. O diba? Gigil na gigil at gustong-gustong ipasok agad si Diskaya po, yung mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. Kaya sabi ni Ping Lacson, bakit ka masyadong protective niya sa mga Diskaya? O ngayon, kung nagbigay yun kay Ping Lacson, hindi ko kontrahin si Marcoleta ni Ping Lacson. Tama ba? Yeah, sabi ni Ping Lacson, hindi niya nag-offer at hindi din ako tumanggap. At umiwas pa siya. He declined the invitation out of respect for Senate President Tito Soto nang imbitahin siya sa Ako Party List Group na nominee yung anak ni Diskaya. Malinaw na pa, mga kababayan. O ngayon, balikan natin yung issue kay Martin Romualdez. Ang tanong, mga kababayan, dapat ba si Martin, in case parang inimbita na po si Martin Romualdez ng Senado, dapat ba na pumunta si Martin Romualdez? Dapat na mag-decline. Kasi alam na ninyo ang mga komposisyon ng Senado. Gusto, pinagkakaisaan, mga kababayan. Hindi natin maintindihan kung bakit pinagkakaisaan nila, binubuli nila si Martin Romualdez. Sabi nga natin, si Martin, sacrifice na po, na never ginawa ng mga previous speakers. Ang purpose niya kung bakit nag-resign, mga kababayan, sa pagka-speaker, para wala na silang masabi na ginagamit yung posisyon bilang speaker para impluensyahan kung sino. O ngayon, ito, opinion man lang natin, mga kababayan. Kung ako, si Martin Romualdez, I will decline. And Martin, I think, baka yun din ang gawin. Kasi yung Senado po is an unfair setup na masasabi po natin. Unang-una, si Chis Escudero enjoys parliamentary immunity. Kahit ano niyang idaldal, protected siya ng parliamentary immunity. Pwede siyang magbitaw ng mga akusasyon sa isang privilege speech na ginawa na nga niya po, mga kababayan, without consequence. Kasi nga po may parliamentary immunity. Meanwhile, si Marcoleta, na member ng Senate Blue Ribbon Committee, nakita naman po ninyo yung ipinarada na testigo, walang vetting, surprise witness, na yung testimony niya, yung affidavit, mas familiar pa si Marcoleta kaysa sa nag-execute.
Kino-coach niya. Balikan mo anya, basahin mo lang anya. Yung affidavit mo, may nalampasan ka niya, paragraph 20. Tapos may nagsisinyas pa. 3 times anya, 3 beses. Iyon ang sarsuela, mga kababayan, yung presentation na yon ng witness. Kaya lang, pinabayaan na lang po ni Ping Lacson kasi ano pa. Anyway, ang nangyari mga kababayan, na-discover na yung affidavit po, yung notaryo, fake. Di sumabog sa muka ni Marcoleta. Ngayon, yung ganyang witness po, in-invite ng DOJ, hindi na nagpapakita hanggang ngayon. Sinafety na siguro ni Marcoleta para hindi matanong. Ang gusto niyang magtanong siya lang doon sa Senado. So mahirap na yung ganun pong setup. Di ba? Kaya kung ako kay Martin Romualdez, wag akong dadalo dyan. Anyway, hindi man siya pwedeng pilitin because of interparliamentary courtesy. Kung gusto ni Martin, pwede. Pero hindi nila pwedeng subpoena, mga kababayan. At yung interparliamentary courtesy, pwedeng i-invoke. Bakit hindi pwedeng i-invoke ng Congress? Yan din ang rason ni Marcoleta. Bakit niya si Chanco pumunta? Gusto niya. Kakampi ninyo eh. Siyempre, pupunta yon kalaban ni Martin. Lahat ng kalaban ni Martin, kakampi ninyo. Hindi pumunta, siya yung pumunta. Pero si Martin, karapatan din niya na mag-decline tulad ni Bato de la Rosa. In-invite sa Congress, in-invoke yung interparliamentary courtesy. Bakit pwede kay Bato, hindi masama kay Bato, masama kay Martin? O diba? Unang-una, biniverify yung affidavit. Kung baga totoo yung mga declaration niya, biniverify sana ng DOJ, hindi na nagpakita. No show. O diba? Alatang-alata. Kasi pag nag-appear po si Martin Romualdez, he will be placed under oath siyempre, pasusumpain. In every word, open to twisting. Mahilig sila mag-twist sa mga kwento. Kada linya po, nagsasabihin ni Martin Romualdez, could be a trap for perjury. Hindi ninyo maisahan si Martin Romualdez. Matalino yun na abogado. Hindi lang kayo ang abogado at matalino. Si Martin Romualdez, graduate po ng Cornell University at saka UP College of Law din po siya. Siyempre, maisahan ninyo yan. Matalino si Martin Romualdez. And refined po siya. Kaya masyado nang na-insecure yung kandidato kasi ninyo sa 2028 election. Talo na kasi ni Martin sa ratings, trust ratings. Gusto nilang basagin siya, Ginawang punching bag si Martin Romualdez. Gusto nilang siraan mga kababayan. Isabi nga natin, si Martin po nagpakita na ng good faith sa pamamagitan ng kanyang pag-resign as Speaker of the House to allow the investigation to proceed freely. Ganon po. He has nothing to hide. Pero po, by walking into the hearing run by his political accusers, tulad dyan sa Senado, na ayaw man mag-inhibit mga kababayan, maging yung mga sangkot rin na mga senador. Ang mangyayari niyan, it would only legitimize a process that is tainted from the start. Alam na ninyo, ang intensyon, bakit pa iisa si Martin Romualdez sa inyo? Di ba? At saka ito pa, mga kababayan, ang malaking katanungan. If the Senate can summon a member of the House today, will senators themselves appear when the time comes that the House invites them also in an inquiries like this in aid of legislation tulad ng sinasabi nila sa Senado? Yan ang tanong. Malinaw po, si Bato in-invite ng Congress, ayaw pong pumunta yung sa Quadcom investigation. Bakit tama kay Bato mag-invoke ng parliamentary courtesy at mali para kay Martin Romualdez? Ayan ang tanong. So, President cut both ways, mga kababayan.
Kaya sa tingin natin, sa pananaw natin, I think tama lang kay Martina i-decline niya yung invitation po ng Senado. It is a trap. Gusto siyang siluin ng Senado, mga kababayan. He has to decline. Hindi dahil sa takot siya, kundi dahil sa prinsipyo. Siyempre, to defend the fairness po and uphold the dignity ng ating Kongreso bilang co-equal branch. Yun ang ating punto, mga kababayan. Pero sabi nga natin, matalino si Martin. Alangan man maisa nila. O diba?